Gym is life. Nakakapagod mag-gym B. Papawis ka doon, magbubuhat ka ng mga mabibigat at kung ano-ano pang ginagawa sa gym para pumayat ka. Tapos, dadamihan mo yung rice. Pagkatapos ko nga mag-gym, ay bumili ako ng isda doon sa supermarket. At ito nga at piniprito ko ngayon, B. Natamad nga akong magluto ng kahit anong putahe. Dahil nga pagod na pagod ako, B. Dahil nga nagugutom ako, ayan, pritong isda for today's video. 8 piraso lang yan, B. Sakto lang yan sa akin. Naglaga na rin pala ako ng okra, B. Kasi maganda yan sa mga nag-gym. Alam mo naman, dapat gulay is life kapag nag-gym ka. Masarap talagang okra, B, lalo na't nilaga lang. Ay naku, mapapadami ka rin dyan sa kanin. Siyempre, hindi kumpleto yung ating breakfast pag walang itlog. Ayan na nga at binabati ko na yung itlog. At alam niyo na siguro kung anong luto niyan, B. Pag binabati ang itlog, ang ibig sabihin niyan, scrambled egg. Kapit na rin palang maluto itong mga isda. Kaya isusunod ko na nga itong itlog. Ito na nga at babalik rin ko na ang second batch nitong ating pinipritong isda. Sa panahon na yan, B, as in gutom na ako. Kasi 10 a.m. na yan sa umaga. AM na, umaga pa. Basta ganun, wag na kayong mangbash. Ano lang tagay yung mga oras. Pagkatapos ko yung iprito, ay isusunod ko na nga itong itlog. Excited na lang akong kumain, B, kasi gutom na ako. Binawasan ko na nga lang itong mantika after inilagay ko na nga itong itlog. Na kayo mag-bash, B, na hindi ko man lang pinalitan yung mantika. Okay lang yan, B, kasi ako lang naman ang kakain at hindi naman ito pang commercial. Kung kayo ang magluluto at gusto nyo palitan pa rin yung mantika, okay lang, kasi kayo naman yung kakain. Kasi, B, less effort, save sa mantika. Hindi ko na siya pinalitan. Binawasan ko na lang siya dyan para hindi masyadong oily yung ating piniritong itlog. Yes, B, ganyan ako magprito ng itlog. May kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano magluto ng itlog, B. Kung ikaw ay may ibang paraan, aba, bonggacious dahil hindi ka nang gagaya. Basta ako, ganyan ako magprito. Pagkatapos ko nga magluto, B, nilinisan ko na rin itong pinaglulutuan. Kakahiya naman kasi doon sa susunod na magluluto kung napakarumi ng ating kalan. Sana all. Kasi may kilala ako pagkatapos niyang magluto, iniiwan na lang na madumi yung kalan. Basta ako, B, may kamera. Kaya nilinisan ko talaga yung aming lutuan. Slice nga ako ng kamatis at sibuyas at nilagyan ko na rin yan ng isang kalamansi. Siyempre, yan ang magiging sausawan natin. Kapartner niyan, bagoong. Ang bagoong na yan, B, ay galing pa yan sa Pilipinas. Pinadala ng aking hipag at binitbit naman ng asawa ng aking pinsan. Takam na ako at that moment. As in, kahit ngayon nag-i-edit ako, talagang napapalunok talaga ako, B. Iwan ko ba, bagoong is life talaga sa mga katulad kong mga Ilocano. Imas gamen, ti bagoong ay naapo. Sino ang nakarelate dyan ng mga Ilocano? At syempre, dapat kompleto. Ito, may ginger tea din ako, B, na iinumin ko after kong kumain. Ginger tea, nilagyan ko ng foxberries at nilagyan ko ng 3 kalamansi. Of course, hot water ang ilalagay natin dyan, B. Para matunaw yung ginger tea at para malumambot yung ating mga foxberry. Foxberries pala, B, ay maganda yan sa mga matataas ang sugar at mataas ang blood pressure. Nga at tinignan ko yung kanin, aba, halos maiyak ako, B, kasi may kanin. Kung naalala nyo, yung last video ko, noong binuksan ko yung rice cooker, wala talagang rice, B. At ngayon ay hindi ko chinek, B. Talagang in pronto yan, tinignan ko, inopen ko, ay may rice, kaya hindi na ako magluluto, B. Tuloy-tuloy ang ligaya, B. So, nakaset na lahat, B. Ito na yung pritong isda, pritong itlog, yung ating kanin, pritong okra, at yung sausawan natin na bagoong na may kamatis at sibuyas, yung ating ginger tea. At ready na to lapang, B. Kaya tara, B, samahan nyo na ako, B. So, yan na, B, at kakain na tayo ng ating very masarap na almusal. Shout out sa mga rich kid. Alam ko, hindi kayo ano dito. Okay? Then, kakain na tayo. Ito na po yung ating rice at nagugas na po ako ng ating kamay. So, susubukan mo natin yung rice. Walang lasa talaga, B, pag rice lang. Kailangan talaga natin mayroong ulam. Susubukan mo natin itong itlog with rice. Sarap. Subukan natin yung itlog, lagyan ng kamatis at bagoong at lagyan ng rice.
Mmm. Sarap. Kahit ito yung ulam ko, bagoong at saka kamatis, masarap na B. Titikman naman natin itong okra. Sasawsaw natin sa bagoong. Lagyan natin na. Kinakamay ko na to B kasi ako lang naman mag-isa. Wala naman kakain ito. So ayun na siya B, oh. Huwag kayong mag-bus dyan. Tumingin lang kayo. Manood. Sarap. Sarap talaga. Subukan naman natin tong isda. Paborito ko talaga sa isda yung ulo. Kahit sino naman sa atin, paborito talaga ulo. Crunchy, crunchy. So natin sa bagoong. Lagyan natin ng kamatis. Lagyan natin ng sibuyas. Lagyan ng kanin. Ang sarap. Sarap talaga ng isda. Fresh na fresh talaga. Sausaw natin. Kanin ulit. Grabe. Ang sarap. Mag-uukra ulit ako. Tingnan natin yung ano. Sa mga natatakam dyan, napaka-easy to prepare lang naman ang ulam na ganito. Kamatis with okra and bagoong and sibuyas. Sarap, grabe. Shout out. Ay! Sorry guys. Shout out sa mga hindi pa nakakatikim ng mga ganitong ulam. Ewan ko ba, meron pa bang ano ngayon na hindi pa nakakatikim ng ganitong ulam? Parang tingin ko nakatikim na lahat eh. Depende na lang kung mayaman ka. Akala kasi ng iba, kapag OFW pa, o nasa abroad ka, or what, masasarap na lang yung mga pagkain. Alam nyo, may ganun yung mindset ko dati. Nung bago ako mag-abroad, nung kakarating ko pa lang sa Dubai, akala ko yung mga pagkain talaga is masasarap, ganito. Hindi pala di kasi hahanap-hanapin mo rin pala yung pagkain kinalakihan mo. At magki-craving ka talaga. Pagdating ko dito sa Singapore, mas naging okay pa kasi lahat ng mga Asian food nandito. Alam niyo, kulang na lang talaga dito yung balot. Kasi illegal ang balot dito. Pero mayroon pa rin nakakalusot. Sarap ng isda. Itlog be. Lagyan natin ng kamatis. Siyempre sibuyas. Ang sarap. Grabe. Kunti na yung rice ko, pero hindi ako mag-rice ulit. Kasi, alam naman, gym is life. Nakakapagod mag-gym B. Papawis ka doon, magbubuhat ka ng mga mabibigat, at kung ano-ano pang ginagawa sa gym para pumayat ka. Tapos, damihan din yung rice. Hindi naman problema yung rice kapag nag-gym ka. Minimize lang talaga yung rice. Kasi dapat may calorie deficit. Mag-add ka ng calories o kaya magbawas ka ng calories. At syempre, dapat samahan mo talaga ng mindset ba na talagang ang focus mo, ang goal mo, ganito naman. Diba?
So, ayun nga ba, ito muna, hanggang dito muna yung aking video. Kasi tatapusin ko lang ito pagkain ko. At alam ko natatakam na rin kayo at kailangan nyo na rin magluto. Kaya idea lang po yan sa mga pagkain na madaling i-prepare. Lalong-lalo na kung mag-isa ka lang naman. Pero kung may kasama ka naman, why not? O, diba? Okra, itlog, isda, bagoong, at kanin. At syempre, wag nyo kalimutan mag-tsaa. Ginger tea with foxberries and a little calamansi juice. Hanggang dyan ng aking videos, my name is Junjun and I am your Mr. Ribbon Singapore. Na lagi nagsasabing, huwag kang ma-stress din. At kung ma-stress ka, manood ka lang ng mga videos ni Mr. Ribbon Singapore. Dahil kay Mr. Ribbon, diretso pa ang action. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, share, and comment kung nasaan ka man ngayon para ma-shoutout kita next videos ko. Bye-bye!